Isang araw, ang maliit na baboy na si Gurki ay malungkot na nakaupo sa hardin. Nilapitan siya ng panganay na kapatid na si Porky. Anong problema, Gurki? Bakit ka malungkot? Naiinip kasi ako, Kuya Porky. Wala akong maisip na pwedeng gawin. Ay, Teka, may naisip akong magandang ideya. ano yun, Kuya? Maglaro sa putikan? Ayoko nun eh. Hindi, nung bata kasi ako tulad mo, pumunta ako sa tinatawag na lungsod. May malaking karnabal doon na maraming pailaw. Gusto mo punta tayo dun? Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng kaluskos. Natakot sila nung una, pero nagpatuloy lang sila sa pagkukwentuhan. Yehey! Pupunta kaming karnabal. Narinig ng gitnang kapatid na si Torky ang kagalakan ni Gurki, kaya sasama rin siya sa kanila. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ulit ng kaluskos. Hindi nila napansin na nakikinig sa kanila ang lobo sa likod ng mga palumpong. Pupunta kayo sa lungsod at magsasaya sa karnabal, ha? E di huhulihin ko kayo sa daan at ipapakita ko sa inyo kung paano magsaya. Pero medyo malayo at delikado ang daan. Mag-iingat tayo at poprotektahan natin ang ating sarili. Sige na, Kuya. Tara na. Kaya umalis patungo sa lungsod ang tatlong munting baboy. At agad namang sinundan sila ng masamang lobo. Mahaba ang nilakbay nila sa kagubatan, kaya pagod na pagod sila. Kanina pa tayo naglalakad. Ang sakit na ng paa ko. Pahinga muna tayo. Tulong-tulong na gumawa ng tolda ang magkakapatid, nagawa sa dahon at mga sanga ng puno. Doon sila natulog ng mahimbing. Sa kabilang banda, ang lobo na sinusundan ng pang-amoy niya sa mga baboy ay naglalakad pa rin. Nasaan ang mga baboy na yon? Pagkalipas ng ilang oras, nagutom ang maliit na baboy. Lumabas siya ng tolda para maghanap ng pagkain. Hindi na niya inistorbo ang pahinga ng mga kapatid. May nakita siyang puno ng mansanas. Inakyat niya ito at akmang pipitas na siya ng mansanas. Biglang sumulpot ang lobo. Ito ba ang gusto mo, munting baboy? Tulong! May lobo! Muntik nang mahuli ng lobo si Gurki. Nakawala lang ito sa mga bisig ng lobo at nakatakbo sa kanyang mga kapatid. Mga kuya, gising na! Nandito ang lobo! Nasa labas ang lobo! Nagyakapan ng tatlong munting baboy sa takot. Papasukin niyo ako dyan sa loob, mga pigis. Kung hindi ay hihipan ko ng hihipan ang inyong tolda. Walang magagawa ang ihip ko. Matibay ito. Pagkasabi nito, hinipan nga ng lobo ang tolda at nawasak ito. Nasindak ang tatlong munting baboy. Ahahaha. Paano na kayo ngayon, mga baboy? Sa halip na sumagot, tumuro si Torky sa puno sa likod ng lobo. Tingnan niyo! Yun ba ay malaking oso? Ano? Ha? Oso? Asan yun? Nang magambala ang lobo, mabilis na tumakas ang mga baboy. Maya-maya, nakakita sila ng isang maliit na abandonadong kamalig. Tignan niyo, mga kapatid, may bukid. Halika, doon tayo magtago. Isa-isang tumalon ng magkakapatid sa tumpok ng dayami para magtago. Ngunit hindi napansin ni Gurki na naiwan ang kanyang sombrero sa ibabaw ng dayami. Samantala, ang gutom na lobo ay pinaghahanap na sila kung saan-saan. Nang makita niya ang kamalig, naisip niya na baka makakuha siya ng makakain doon. Papasok na sana siya nang makita niya ang tumpok ng dayami sa gilid at isang maliit na sombrero sa ibabaw nito. Malamang nandito lang ang mga pigis na yon. Nahanap ko na kayo. Habang tahimik ang mga baboy sa pinagtataguan, muli silang nakarinig ng kaluskos. Ha? Nahanap pa niya tayo? Shhh! Tumahimik tayo. Naisipan ng lobo na magpanggap bilang isang magsasaka na dumating sa kanyang bahay. Napakahirap maging matanda. Sana may tumulong sa akin na dalhin sa bahay ang mga pinamili ko.
Tahimik na nakikiramdam ang maliliit na baboy. Tapos ay bibigyan ko sila ng maraming pagkain. Kuya, siguro yun ang magsasaka. Kung tutulungan natin siya, pakakainin daw niya tayo. Hindi, baka yung lobo yun. Huwag na tayong lumapas. Hindi niyo na talaga tutulungan ng magsasaka ha? E di hihipan ko ng hihipan ang mga dayami. Huminga ng malalim ang lobo at humihip ng malakas. Nang lumipad ang mga dayami, nagmamadaling tumakas ang magkakapatid. Halika dito. Kakainin ko kayo. Ngunit naligaw ng landas ang tatlong munting baboy hanggang sa nakarating sila sa tuktok ng bundok at may nakasalubong silang nagugutom na hyena. Wow, dumating sa akin ang pagkain ko. Lakas loob na humarang si Porky upang protektahan ang kanyang mga kapatid. Lumayo ka sa amin, hyena. Sa sandaling iyon ay nakakita naman ng buwitre si Torky. Kuya, tignan mo, isang buitre. Dahil ang maliliit na baboy ay napakalayo sa bahay nila, nakita sila ng mababangis na hayop bilang biktima. Takot na takot ang magkakapatid. Hindi nila alam kung paano pupuksain ang mga ito. Habang nag-iisip ang hyena kung alin ang unang lalamunin, bigla siyang tumakbo papunta kay Gurky. Noon nagpakita ang lobo. Tumalon siya sa harap ng hyena. Lubayan mo sila. Nasundan ng lobo ang mga baboy mula sa bukid. Ngunit sa pagkakataong ito, kinalaban niya ang hyena para protektahan ang mga baboy. Gamit ang nakakatakot niyang mga kuko, mabilis niyang naitaboy ang hyena. Ngunit may panganib pa. Lobo, ingat! Sasalakay ang buitre. Binuka ng buwitre ang pakpak niya at mabilis na lulusob patungo sa mga baboy. Gamit naman ang kanyang nakakakilabot na boses, malakas na umalulong ang lobo. Natakot ang buwitre sa alulong ng lobo, kaya lumihis ito ng lipad. Sa tindi ng takot nila sa buwitre, nahulog ang mga baboy sa bangin. Nahulog kami! Tulong! Mabilis na sumaklolo ang lobo at sinagip ang mga baboy. Hinila niya silang lahat pa itaas gamit ang kanyang malakas na braso. Salamat, lobo. Pero bakit mo kami tinulungan? Dahil ako lang ang kakain sa inyo, mga piggies. Umuwi na nga kayo. Kumanan kayo sa may batong iyon. Papunta yon sa bahay nyo. Mag-iingat na kayo ngayon, ha? Ang mga baboy na niligtas ng lobo matapos maglakad ng ilang oras sa direksyon na sinabi ng lobo, sa wakas ay nakarating din sa bahay nila. Nangako sila na hinding-hindi na sila maglalakad sa mapanganib na daan nang walang kasamang matanda. Kinabukasan, may kumatok. Piggies, pagbuksan at papasukin niyo ako. Kung hindi ay hihipan ko ng hihipan ang bahay niyo. Sa bilang ng 3. Alam mong hindi mo na kayang sirain to. Hindi kayo naniniwala? 1, 2, 3. Mula nung mapanganib na araw na iyon, ang 3 munting baboy at ang masamang lobo ay naunawaan ang kahalagahan ng sama-samang paglaban sa panganib at ipinagpatuloy nila ang buhay na masaya. Au! Dice papá.